Everyone, Magandang umaga po sa bawat isa. let us greet with our side person, mahal kita sa Panginoon. Batiin po natin ang ating mga katabi na mahal kita sa Panginoon. Today, I will tell you something very important message. Ngayong pong araw na ito, meron akong babanggatin sa inyong napakahalagang mensahe. Secret of the victory. Ang sikreto ng katagumpayan, King Hezekiah. ang sikreto ng katagumpayan ni Haring Hezekiah. Actually, this the king Hezekiah. It is the king of the South Judea. Sa katunayan, si Haring Hezekiah ay hari po siya ng Timog Judea. He's the father is the king Ahaz. At ang kanyang ama ay si Haring Ahaz. This the father, King Ahaz was the evil one. Si Haring Ahaz na kanyang ama ay sobrang samang ama. Actually, this the king Ahaz served a lot of the idolatry. Sa katunayan, si Haring Ahaz, siya po ay naglingkod ng maraming Diyos-Diyosan. Even though this the South Judea is the chosen nation by the Lord. Kahit ang Timog Judea ay piniling bansa ng Panginoon. This the father, King Ahaz, served a lot of the idolatry. Pero si Haring Ahaz ay naglilingkod ng maraming Diyos-Diyosan. But his the mother was the Abia. Pero ang kanyang ina ay isang Abiya. This the Abia was the very good mother. Ang pagiging Abiya ay napaka-importanting ina. Very good in pananampalataya. Maganda ang kanyang pananampalataya. That's why his the father all the time go to the palace doing the something the other job. Kaya naman ang tatay niyan pupunta lagi sa palasyo at gumagawa ng kanyang This the trabaho. Hezekiah grow under this the Abia. At si Hezekiah lumaki sa puder ng kanyang magulang. This the Abia proper give the something the accurate gospel to the king Hezekiah. At si Abiya, yung nanay niya, binibigay yung tamang magandang balita kay Hezekiah. When this the king Hezekiah grow up, Nung lumaki si Hezekiah, reformed the church. inayos niya yung tamang simbahan. That's why there is a lot of the idolatry in the church. Kaya naman maraming mga Diyos-Diyosan sa simbahan. He destroy all idolatry. Lahat ng mga Diyos-Diyosan na yon, sinira niya. He destroy all idolatry. Lahat ng Diyos-Diyosan, sinira niya. Then, even though he's the father, King Ahaz was the very evil one, evil king. Kahit yung kanyang ama na si Haring Ahaz ay sobrang sama. How this the king Hezekiah was the very great king? Pero paano naging sobrang matagumpay at kilala si Haring Hezekiah? Because of the mother. Dahil sa kanyang ina. Your children is the good in pananampalataya or not? Ang iyong anak ay maganda bang pananampalataya o hindi? It is the determined by mother. Ito ay nakaayon sa puder ng kanyang ina. Most of the children, they have spend time with the mother. Karamihan sa mga bata, ang kanilang oras ay nasa puder ng kanyang ina. That's why if the mother good in pananampalataya, Kaya kapag ang magulang na babae ay maganda ang it will be pananampalataya, flowing to your children. ito yung dadaloy sa kanilang mga anak. That's why mother here, you are very, very important. Kaya naman yung mga magulang na babae dito, napakahalaga. When we delivered the daughter Nurim, Nung aming ipinanganak ang aming anak na si Nurim, Samonim is not good in health. si Samonim ay hindi maganda ang kalusugan. But he just give the dede around the 1 hour, 2 hours. But in times, injected the gospel. Pero siya ay 2 oras na nagpapadede, pero sa ibang oras, binibigay niya yung magandang balita. It is the dede time, it is the prayer or injected the gospel to the baby. Yung pagdedede ni Nurim, yun yung panalangin na binibigay ni Samonim at pagbabagay ng That's why magandang this balita. the mother is the very, very important. Kaya naman bilang isang magulang, napakahalaga. The Philippine members here, Yung ating mga Pilipinong miyembro dito, then mothers, please wake up your pananampalataya. mga kananayan, gumising po ang tama niyong No matter pananampalataya. about your husband. Hindi mahalaga kung anong meron sa asawa mo. Pastor, my husband not good in pananampalataya. Pero pastor, yung aking asawa hindi naman magandang pananampalataya. Hindi Kristiyano. Persecuting me. Pinipersecute No ako. matter.
Hindi mahalaga. If the mother injected the gospel, Kapag ang magulang iniimprinta ang magandang balita sa this mga the anak, gospel go to your children. ang mga magandang balita Then maiimprinta sa your mga bata. children is the one change. At yung mga bata ang mababago. If your children change, Kapag ang mga bata na bago, your husband also will be changed. yung asawa mo mababago. You know, there is no father and mother who can overcome the baby. Walang magulang na kaya niyang mapabayaan ang mga anak. If your children really change their spiritual status, Kapag ang mga anak talaga ay totoong nabago ang kanilang your spiritual na husband kalagayan, also will believe in Jesus Christ. yung mga asawang lalaki, malalaman nila si But Yesu if Cristo. your spiritual status hindi maganda, Pero kapag ang mga magulang ay hindi maganda ang spiritual na it will flow. kalagayan, ito yung dadaloy sa mga That anak. is the very important. Ito po yung napakahalaga. That's why I want to emphasize mother's faith is the very, very important. Kaya naman gusto ko pong ibigay ng tuon yung pananampalataya ng mga magulang na babae para sa kanilang anak. Even though father of the Hezekiah, evil one, Kahit yung ama ni Hezekiah ay sobrang sama. he was the evil in the eyes of the Lord. Sobrang sama sa paningin ng He Panginoon. made so many people to serve the idolatry. Ginagawa niya kasi lahat ng mga tao maglingkod sa Diyos-Diyosan. But because of the mother Abia, Hezekiah was changed. Pero dahil sa kanyang mama na si Abia, nabago si Hezekiah. You know what's happened? Even though the king Hezekiah was the great king, but encountered the crisis. Pero kahit sobrang kilala at magaling si Haring Hezekiah, nakaranas din siya ng problema. Even though you believe in Jesus Christ, Halimbawa, kahit naniniwala ka kay Yesu Kristo, even though you were the ministry well, at kahit ginagawa mo ng maayos yung misyon at ministeryo mo, why you encounter problems and difficulties? bakit ka nakakaranas ng problema at kahirapan? You know, the king Hezekiah encountered very big problem. Si Haring Hezekiah nakaranas siya ng sobrang laking problema. The Assyria attacked to the Israelites. Yung mga Assyria, inatake niya yung Israelita. It was the danger situation. Sobrang mapanganib na sitwasyon ang meron sila. Then, even though he was the great king, why encounter this kinds of the problem? Kahit sobrang magaling siyang hari, pero bakit siya nakaranas ng problema? You know, even though we serve the Lord well, Alam niyo po, kahit naglilingkod tayo ng lubos sa Panginoon, our God know deeply our heart. alam ng Diyos yung nasa kaibuturan ng ating puso. Then our God want to really change the fundamental things. Gusto ng Panginoon, Diyos, mabago yung pangunahing pagbabago. Why God said to the Israelites, kill everyone, even baby. Bakit sinabi sa mga Israelita ng Diyos na patayin kahit mga bata? If you have the small the unbelief, this one will grow very big. Kapag meron lang tayong maliit na hindi pagkapaniwala, lalaki yun. That's why our God want you to really change everything. Kaya gusto ng Diyos, mabago lahat kung anong meron tayo. Even though the king Hezekiah was the very great king, Kahit si Haring Hezekiah ay sobrang magaling na but hari. in his the hardened minds, meron the something problems and difficulties. Pero sa kanyang kaibuturan ng puso at damdamin niya merong masama. You know, that's why our God allow these the problems and difficulties. Kaya naman, pinahintulutan ng Diyos, makaranas siya ng problema at kahirapan. You know, how the king Hezekiah solved the problem. Paano nilutas ni Haring Hezekiah ang ganitong problema? How the king Hezekiah solved the problems and difficulties. Paano niya nilutas yung ganitong naranasan niyang problema at You know, kahirapan? now we encounter a lot of the problems and difficulties. Ngayon, nakaranas tayo ng maraming problema at kahirapan. If you know the king Hezekiah, how to solve the matter. Kung alam niyo kung anong ginawa ni Haring Hezekiah, paano niya nilutas yung problema? What is the secret? The king of the Hezekiah have the victory. Ano yung kanyang sekreto para maranasan niya yung katagumpayan? You can solve your problems and Maaari mo ring malutas yung problema at kahirapan mo. you can be victorious now. Pwede ka ring makakaranas ng katagumpayan. That's why it is the very important. Kaya napakahalaga po nitong mensahe. Number one, Una, you know, we must know what is the cost of problem. kailangan natin malaman ano ang pinagmulan ng problema. You know, what about the king Hezekiah? Paano naman si Haring Hezekiah? First time, he didn't know. Una, hindi niya alam. He didn't know what is the problem. Sa umpisa pa lang, hindi niya alam kung ano yung pinaka-problema niya. If you do not know, like is the problem, what is the cause of the problem? Sa inyo rin po, kung hindi niyo alam kung anong pinanggalingan ng inyong problema, You know what happened? anong mangyayari? You will use the humanism way. Gagamit ka ng pansariling pamamaraan.
Why we use the humanism way? Bakit tayo gumagamit ng pansariling You pamamaraan? didn't recognize what is the problem. Hindi mo nakikilala kung anong tunay mong problema. You didn't know what is the cause of my problem. Hindi mo alam ngayon kung ano yung sanhi ng If you problema really mo. know this the cause of the problem, Kapag alam na alam mo yung sanhi ng problema mo ngayon, you will not use this the humanism way. hindi ka gagamit ng pansariling pamamaraan. You know how this the King Hezekiah using the humanism way. Paano ginamit ni Haring Hezekiah yung kanyang sariling pamamaraan? He bring the gold and silver, promise the palace, even temple of God, he tanggal and give to the king of the Assyria. Mula sa kanyang palasyo, nagdala siya ng ginto at pilak at ibibigay niyang handog sa hari ng Syria. You know, when this the King Hezekiah became king of the Israelites, Nung naging hari si Haring Hezekiah bilang he Israelita, stopped to give the something offering to the Assyria. huminto siya magbigay ng mga handog para sa Assyria. His the father, this the king asked, the give the something offering to the Assyria. Kasi naman yung kanyang ama na si Haring Ahas laging nagbibigay ng handog sa hari ng Assyria. That's why Assyria not attack to the Israelites. Kaya naman yung mga Assyria hindi inaatake ang mga Israelita. But when King Hezekiah became king of the South Judea, Pero simula nung maging hari si Haring Hezekiah ng Judea, his the pananampalataya was great. yung kanyang pananampalataya sobrang ganda. Why we give the offering to the Assyria? At iniisip niya bakit tayo magbibigay ng handog para sa Assyria? Not Assyria is the one to take care of us. Hindi yung Assyria yung nag-aalaga sa atin. Our God is the one to take care of us. Ang Diyos ang nag-aalaga sa atin. We will not offer anymore. Hindi na tayo maghahandog sa Let kanila. us trust in God. Tayo magtiwala sa Let us Panginoon. depend on God. Tayo magdepende sa Panginoon. No, they decide not to offer to the Kaya Lord. naman ang mga Israelita nagdesisyon na hindi maghandog sa Assyria. That's why this the Assyria got mad and anger. Kaya naman yung mga Assyria naggalit ng lubusan sa And kanila. then he bring the 185,000 soldiers. Kaya naman nagdala sila para atakin ng Israelita ng 185 Encounter soldiers. crisis. Nakaranas sila ng problema. Why they encounter these kinds of the problem? Bakit nila naranasan ang ganitong uri ng krisis? Because of the pananampalataya. Dahil sa pananampalatayang If you pinakita nila. truly believe in God, Kung talagang naniniwala ka sa Diyos, must not afraid. dapat hindi tayo matakot. Even though the 10 million, they bring the 10 million Kahit soldiers, 10 milyong sundalong pinadala ng Assyria, must not afraid. hindi tayo matakot. Why? Bakit? God is with us. Ang Diyos ay kasama natin. Huh? But what about the King Hezekiah? Pero paano naman kay Haring First Hezekiah? time, meron pananampalataya. Sa unang bahagi, meron siyang pananampalataya. rebuild the temple of God. At inayos niya yung templo ng Diyos. Destroy the idolatry. Sinira niya yung mga Diyos-Diyosan. Stop to offering to the Assyria. At ihinto niya yung paghahandog sa And Assyria. give the influence to the all the Israelites. At bibigyan ng impluensya sa mga Israelita na dumepende sa Diyos. But when encounter actual problem, Pero nung maranasan niya yung aktual na problema, using the humanism way. gumawa siya ng pansariling pamamaraan. You know what he used the humanism way? Ano pa ang ginamit niyang pamamaraan? He just the compromise with the Assyria. Nakipagkasundo siya sa mga Assyria. He want to compromise with the Assyria. Gusto niya makipagkasundo. Even though it is the cannot, Kahit hindi naman dapat. then he used the reinforcement. At gumamit siya ng reinforcement. He asked the Egypt to help us. Humingi siya ng tulong sa mga Ehipto na tulungan sila. Not depend on God. Hindi sila dumepende sa Diyos. Dito, magandang pananampalataya. Sa umpisa, maganda ang kanyang pananampalataya. But when we encounter actual problem, Pero nung maranasan niya yung aktual na we problema, look our environment, situation. nakita niya na yung aktual, yung sitwasyon, yung environment na meron siya. It is not King Hezekiah's problem only. Hindi yun problema ni Haring Hezekiah. It is you and I, my problem. Ito ngayon ay pinapakita na ikaw at problema When you natin. listen to the salita ng Diyos, Halimbawa, kapag nakikinig ka ngayon ng salita ng Diyos, Amen! Amen, sinasabi mo. Hallelujah, sinasabi Nothing mo. is impossible in God. Walang imposible sa Diyos, sinasabi mo. And then you decide like this. Nagdedesisyon ka ng ganito. When you go home, Pero pag uwi mo ng when you bahay, encounter actual problem, kapag nakita mo yung aktual na problema, using the humanism way, gagawa ka ng pansariling pamamaraan. what is the problem? Ano ang problema? What is the problem? Ano ang problema? Meaning to say, you didn't recognize that is the spiritual problem. Ibig sabihin nun, hindi mo nakikilala na ang tunay mong problema ay spiritual na You problema. know, this the King Hezekiah recognized. The problem is
spiritual problem. Kaya naman si Haring Hezekiah, naranasan niya at nakilala niya, ito pala ay spiritual na problema. Problem is not this, the Assyria. Yung problema, hindi pala yung mga Assyria. Problem is not danger situation. Yung problema, hindi pala yung mapanganib na yung sitwasyon What is namin. the problem? Ano ang tunay na problema? This the Satan intervene in me. Si Satanas nang himasok sa aking buhay. Satan intervene to the nation of Israel. Si Satanas ay nang himasok sa bansa ng Israel. It is the spiritual battle. Ito ay spiritual na labanan. It's not my fighting. Hindi ito sa sarili kong It is pamamaraan. the fighting with God versus Satan. Ito ay labanan sa pagitan ng Diyos at ng Satanas. You know, when King Hezekiah recognized, Nung makilala at naunawaan ni Haring Hezekiah ang ganito, he confessed that kanyang pinahayag, everything it happened in absolute sovereignty of the Lord. lahat ng nangyayari sa kanyang buhay, naunawaan niya na ito ay ayon sa ganap na soberenya Wala ng nang Diyos. just accident. Wala nang aksidente sa You buhay. encounter something problem. Nakakaranas ka ng problema? You have the accident. Nakakaranas ka ng You have aksidente? the something sicknesses. Nakakaranas ka ng karamdaman? You have the financial problem. Nakakaranas ka ng problema sa You have pera? the asawa problem. Nakakaranas ka ng problema sa Business asawa? and the trouble problem. Nakakaranas ka ng sa negosyo at trabaho na problema? It's not accident. Hindi yan basta aksidente. It happened in absolute sovereignty of the Lord. Nangyari yan ayon sa ganap na soberenya ng Diyos. You know, when you recognize spiritual problem, Kapag nakilala mo at naunawaan mo na ito pala ay spiritual na problema, at the time, Sa it is panahon na the yun. spiritual status you need only Jesus Christ. sa panahon na yon, magkakaroon ka ng spiritual na kalagayan na kailangan mo si Yesu Kristo. Let's see our the problem. Ngayon, obserbahan natin ang ating problema. You know, our the problem is the financial problem Ang problema na meron tayong problema sa pera. and family problem Meron tayong problema sa pamilya. and the trouble Meron problem tayong problema sa trabaho. and sicknesses Meron problem, tayong karamdaman na problema. instant problem. Meron tayong insidente na Many problema. problem you encounter now Maraming problema ang lumilitaw sa ating buhay. because of the problem, like you use the humanism way. Dahil sa mga problema na ito, gumagamit ka ng pansariling pamamaraan. Members, we must recognize Mga miyembro, kailangan nating makilala. it's not the physical problem. Kailangan natin maunawaan, hindi ito basta pisikal na problema. It is the spiritual problem. Ito ay spiritual na It problema. is the intervened by Satan. Ito ay panghihimasok ni Satanas sa ating Satan buhay. intervene your heart and mind. Si Satanas ay nanghihimasok sa ating isipan at Satan puso. intervene your the life and physical body. Nanghihimasok si Satanas sa ating buhay at katawan. That's why we must believe that everything it's happened in absolute sovereignty. Kaya naman kailangan yung paniwalaan lahat ng nangyayari ito'y ayon sa ganap na soberenya ng Diyos. That when you really believe that it's happened in absolute sovereignty of the Lord, Kapag lubos mong paniniwalaan na ito ay nangyari sa ganap na soberenya ng Diyos, you have the great victory. magkakaroon ka ng sobrang katagumpayan. You know, when King Hezekiah encountered this, the kinds of the problem. Nung si Haring Hezekiah, naranasan niya yung ganitong problema. First, he didn't recognize. Sa umpisa, hindi niya nakilala. That's why using the humanism way, Kaya naman gumamit siya ng sariling pamamaraan. anger, anxiety, and negative soul. Nagalit siya, nagkaroon siya ng pagkabalisa at mga negatibong pag-iisip. You know why? Bakit? Why he didn't recognize? Bakit hindi niya nakilala? Before, meron pananampalataya. Dati, meron naman siyang pananampalataya. Why he didn't recognize? Pero ngayon, bakit hindi niya nakilala? Because Satan covered him. Dahil tinatakpan siya ng kadiliman ni Satan Satanas. covered him with the darkness. Tinatakpan siya ng makapal na kadiliman ni Satanas. Why you cannot recognize? Bakit hindi natin maunawaan at makilala? If you recognize, you will hold only Jesus Christ. Kapag nakikilala mo, pangahawakan mo si Yesu Kristo. Those one who are listening very well now. Yung mga tao ngayon na nakikinig ng maayos. Meaning to say, you recognize your problem is the spiritual Ibig problem. sabihin nun, nakikilala mo na yung problema mo ay spiritual na problema. But sleepy, Pero yung mga taong out of naantok, mind, wala sa kanyang out kaisipan, of thinking. wala yung kanyang interes. The meaning to say, you cannot recognize. Ibig sabihin nun, hindi mo makilala. Then, your problem, Problema mo yon? you want to sleepy, Gusto mong matulog you na want to out matulog? of mind. Gusto mong mawala sa pag-iisip? Hindi Satan ganon. cover you with the darkness. Tinatakpan ka ni Satanas ng makapal When na kadiliman. Satan cover you with the darkness, Kapag tinatakpan ka ni Satanas ng kadiliman, you cannot recognize. hindi mo marirealize at makikilala. That's why what we have to do Anong kailangan natin gawin? is that the Satan must be bound and get away. Dapat si Satanas kailangang umalis at maggapos sa ating buhay. When this the King Hezekiah recognized rightly
Nung si Haring Hezekiah, nakilala niya ng mabuti. He believed that, it is the spiritual battle. Naniniwala siya ngayon na ito ay spiritual na labanan. God versus Satan. Ito ay pagitan ng Diyos at ni Satanas. That's why what he did, Kaya anong ginawa niya? he just bring the letter from king of Assyria Nagdala siya ng sulat o liham sa hari ng and Assyria. kneel down under the temple At lumuhod siya sa simbahan. and shouting to our God, At sumisigaw sa Panginoon. Lord, you see this the letter from the king of the Sanherib. Panginoon, tignan mo kung ano yung sulat na binigay ng Sanherib. He insult to our God. Iniinsulto kanya, Panginoon. Lord, please forgive my sin. Panginoon, patawarin mo ang aking kasalanan. Only you are the God in the heaven, on the earth. Tanging kawang Diyos ng langit at ng lupa. He left toward the pananampalataya. Sa panahon na yun, nanumbalik ang kanyang pananampalataya. What's happened? Ano nangyari? Miracle was happened. Nakaranas siya ng milagro. Great victory came there. Nakaranas siya ng sobrang katagumpayan. Even though you use the humanism way, Alam niyo po, kahit gumamit kayo ng pansariling don't pamamaraan, condemn. huwag niyo pong ikondima ang It's sarili. okay. Okay lang. If you could not recognize that your problem is the spiritual problem. Kasi hindi mo naman nakikilala na yung problema mo ay spiritual na Even problema. pastor can use the humanism way. Kahit yung mga pastor gumagamit ng sariling But if you pamamaraan. really recognize this the problem is the spiritual Pero problem, simula nang makilala mo na yung problema mo ay spiritual na problema. you will not use the humanism way. Simula noon, hindi mo nagagamitin ang pansariling You will hold pamamaraan. only gospel. Mas pangahawakan mo ang magandang balita. Amen. I want all of you to recognize you are the problem. Nais ko po lahat kayo makilala nyo kung ano yung tunay yung problema. Then today, the second, Pangalawa, he know secret of prayer. alam niya yung sekreto ng pananalangin. This the king Hezekiah using the spiritual power. Si Haring Hezekiah, ginamit niya ang kanyang spiritual na kapangyarihan. Then, what is the problem of the world? Ano ba ang problema ng mundo? The problem of the world is the fundamental problem. Ang problema ng mundo ay pangunahing problema. The problem of the world is the spiritual problem. Ang problema ng mundo ay spiritual na problema. It's meaning to say it is the intervened by Satan. Ibig sabihin nun, sa madaling salita, si Satanas ay nangihimasok sa buhay ng That's tao. why problem is the appeared. Kaya naman, lumilitaw yung problema sa buhay ng tao. This the problem was hidden now. Kaya naman, yung problema nakatago lang. Then this the king Hezekiah recognized that. At nakilala yon ni Haring Hezekiah. Then he know being of the Satan. Alam niya kung ano kung sino si Satanas. Who is the Satan? Sino ba si Satanas? According to the Bible, this the Satan was an angel. Sabi sa Biblia, si Satanas ay isang anghel. But this the angel is the corrupt. Pero ang anghel na ito ay naging kurap. With this the angel corrupt, Nung simula, naging kurap ang anghel. he want to be like God. Gusto niyang maging Diyos. But according to the Revelation chapter 12 verse 1 to 9, Pero sabi sa Revelation chapter 12 verse 1 to 9, he was thrown. siya po ay ibinagsak. That's why we call Napal in Hebrew word. Kaya naman, tinatawag itong Nepal sa Hebrew na salita. And then, when this the Satan is the fall down into the world, Nung si Satanas ay ibinagsak mula dito sa mundo. according to the Genesis chapter 1 verse 2 say, Satan covered the world with the darkness, confusion, with the emptiness. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 2, si Satanas ay tinakpan niya ang mundo ng kadiliman, kawalan at kalituhan. When Satan covered this his Gaia, Nung tinakpan ni Satanas si Hezekiah, he cannot recognize this is the spiritual problem. hindi makilala kung ano yung tunay niyang problema. It's not your problem. Ganon din sa inyo, hindi niyo Your problema. husband anger, Asawa mo nagagalit, your husband doing the liquor, yung asawa mo umiinom ng alak, your husband all the time doing the gambling, yung asawa mo laging nagsusugal, all the time using the cell phone. laging gumagamit ng cellphone, Not your husband. hindi sila yun. But Satan covered him. Pero tinatakpan sila ni Satanas. Then how can we do? Anong kailangan natin gawin? We must use this the spiritual power. Kailangan natin gamitin ang ating spiritual na kapangyarihan. According to the Bible, John chapter 13 verse 2. Kaya sabi sa Biblia sa John chapter 13 verse 2, This the Satan intervene to our heart and mind. si Satanas ay nangihimasok sa kaibuturan ng ating isip at puso. That's why we have the long thinking. Kaya naman meron tayong mga maling pag-iisip. According to our Act chapter 8 verse 4 to 8. Sabi sa Acts
Sa Gawa chapter 8 verse 4 to 8. life and physical body. Meron tayong problema sa ating buhay at pisikal na katawan. Satan is the one bring light is the problem. Si Satanas yung nagdadala ng mga ganitong uri ng problema. That's why we must use the spiritual power. Kaya kailangan natin gamitin yung ating spiritual na How can we use the kapangyarihan. spiritual power? Paano natin gagamitin yung spiritual na kapangyarihan? According to the Bible, Sabi sa Biblia, our God given this the spiritual power. ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng spiritual na kapangyarihan. Luke chapter 10 verse 19. Sabi sa Lucas chapter 10 verse 19, Our God given us this the power to trample Satan and scorpion. ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan para wasakin, durugin ang alakdan at mga ahas. Matthew chapter 28 verse 18. Sabi sa Mateo 28 verse 18, Our God given us this the all authority in heaven on the earth. binigay na sa atin lahat ng Panginoon ng kapangyarihan mula langit hanggang lupa. According to the Matthew chapter 16 verse 18. Sabi po sa Mateo chapter 16 verse 18, You know, our God given us this the power. Hades cannot overcome you. ang Diyos binigyan na sa atin ng kapangyarihan na ang impyerno hindi tayo mapagtatagumpayan. According to the Mark chapter 16, 17 to 20. At sabi sa Marcos chapter 16, 17 to 20, Our God given us all this the power to the believer. binigyan na ng Diyos lahat ng kapangyarihan sa mga mananampalataya. It's time to use this the spiritual power. Which Kailangan na lang natin gamitin ang mga kapangyarihan na ito. You know, King Hezekiah knew about this the spiritual power. Alam niyo po, si Haring Hezekiah, alam niya yung ganitong spiritual na He kapangyarihan. used this the spiritual power. Ginamit niya yung ganitong spiritual na He kapangyarihan. prayed to our God. Nanalangin siya sa You Panginoon. know what it meant? Ano nangyari? Miracle was happened. Nakaranas siya ng milagro. What result is the coming? Anong resulta ang naranasan niya? According to 2 Kings chapter 19 verse 35. Sabi sa 2 King chapter 19 verse 35, God sent only one angel. ang Diyos nagpadala lang ng isang anghel. This the isang angel killed 185,000 soldiers. Yung isang anghel na ito, siya na yung pumatay sa 185 na mga Hindi sundalo. sampo. Hindi 10, Hindi dalawa. hindi dalawa. Isa lang. Isang anghel lang. 1 second. 185,000 soldiers of the Assyria patay. Sa isang segundo, lahat ng 185 na sundalo ng Assyria patay. Meaning to say, our God is almighty. Ibig sabihin noon, ang Diyos ay makapangyarihan. Our members, what kinds of the problem do you have now? Mga miyembro, anong uri ng problema ang meron kayo? It's no matter. Hindi mahalaga yan. If you really believe, Kapag talagang maniniwala ka, nothing is impossible in God. walang imposible sa Panginoon. You know, this the Hezekiah, King Hezekiah won this the king by prayer. Kaya naman si Haring Hezekiah nanalo sa ganitong labanan sa pananalangin. Prayer is the very important for Kaya the naman ang Christian. pananalangin ay napakahalaga sa buhay natin. That's why the member, dapat we must wake up our prayer. Kaya naman mga miyembro, gisingin natin ang ating pananalangin. Since the December, every day we have the much prayer. Simula sa buwan ng Disyembre, magkakaroon na tayo ng araw-araw na panalangin. Before 3 times a week, Dati lang, 3 beses sa isang linggo. I consider our pastors are pagod. Kinukonsidera ko yung mga pastor natin na papagod. But when they pray 3 times a day, only more pagod. Pero kapag nanalangin sila 3 beses sa isang linggo, mas pagod. That's why I decide every day. Kaya naman nagdesisyon ako araw-araw. It is the time to restore this the prayer Ito power. yung oras para manumbalik yung ating We pananalangin. have the many problems and difficulties. Marami tayong problema at kahirapan sa ating buhay. Come to our donors prayer. Lumapit ka at pumunta And ka let sa us Don Watch Prayer. experience this the power of God. At maranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. It is the time to be win now. Ito yung oras at panahon para manalo tayo. This is the great secret of the victory will come to you. Yung sikreto ng katagumpayan ay mararanasan niyo po. You know, according to the 1 Samuel chapter 7, Sabi po sa unang Samuel chapter 7, verse 3 to 17. 3 to hanggang 17. You know, there is the Mizpah movement. Nagkaroon po doon ng Mizpah movement. When this the Mizpah movement, this the Israelite experienced the great victory. Simula ng kilusan ng mga Mizpah, nagkaroon po ng malaking katagumpayan ng mga Samuel Israelita. called the Israelite to the Mizpah. At yung mga Israelita nandoon sa Mizpah. And all Israelite, they came there. At lahat ng mga Israelita ay nandoon. At anong nangyari? Pero ano nangyari? While they have the fasting prayer to repent their sin, Habang sila ay nag-aanuyo ng matagal para humingi ng tawad, Philistine came. yung mga Pilisteo pumunta.
with the many soldiers, Philistine came to attack the Israelites. Maraming mga Pilisteyong sundalo ang umatake sa mga Israelita. Anong nangyari? Anong nangyari? You know, the Samuel prayed to our God. Si Samuel nanalangin sa Panginoon. Israelites, after the fasting, they go to the fighting. Yung mga Israelita, pagtapos nilang mag-anuyo, nakipaglaban sila. Walang weapon. Pero wala silang armas. They bring the stone only. Nagdala lang sila ng mga bato. They cut the bamboo. At hiniwa yung mga Walang bamboo. iron sword. Wala silang mga bakal na sabat. These are the Philistine soldiers. They are armored by the iron sword. Pero yung mga Pilisteyong sundalo, sila po ay nakasuot ng Do baluti. you know what's happened? Pero ano nangyari? You know, God was with them. Ang Diyos ay kasama nila. Why? Bakit? They believe that it is the spiritual fighting. Naniniwala kasi sila na ito ay spiritual na labanan. When God was with them, Nung kasama nila ang Panginoon, there was the hail from heaven. nagkaroon po ng pitak ng yelo There mula was langit. the thunder. Yun po, nagkaroon ng kidlat. Philistine very afraid. Naranasan na maging matakot ang mga At the time, Pilisteo. our God sent the hail. Sa panahon na yun, nagpadala ang Diyos ng pitak ng yelo mula langit. Namatay sila. Many people patay rather than this the sword. Maraming mga tao ang namatay kesa sa mga sibat na mahawak nila. That is the result. Ganito ang naranasan nilang resulta. When you have the spiritual battle, Kapag nakaranas tayo ng spiritual na labanan, the kinds of the result is the coming up in yung our life. ganitong uri ng resulta mararanasan natin sa ating buhay. That's why they won the Philistine. Kaya naman nanalo sila sa mga Pilisteo. Why? Bakit? God was with them. Kasama nila ang Panginoon. According to the 2 Kings, chapter 6, 14 to 18, Sabi po sa ikalawang hari, chapter 6, 14 to 18, there was the Dodan movement. nagkaroon po ng Dotan movement. Then, these are the Aramite soldiers, they were surrounded. This is the city of the Dodan. Yung mga Arameo na sundalo, pinalibutan nila yung lugar ng Dotan. And so many people, they were very terrified. At maraming mga tao sa loob ng Dotan natakot. Especially servants of this, the Elisha, also very afraid. Lalong-lalo na yung lingkod ni Elisha, sobrang natakot. Kasi more than 100,000 soldiers, they were surrounded. in Kasi this, maraming the mga Dodan. sundalo ang nakapalibot sa Dotan. That's why she was very afraid. Kaya naman, sobra siyang natakot. You know what happened? Anong nangyari? Elisha prayed. Si Elisha nanalangin sa Panginoon. Lord, please open the servant of the Gehazi, his the spiritual life. Panginoon, pakiusap, buksan mo ang espiritual na mga mata ni Gehazi. When his the spiritual eyes was the closed, Kapag ang kanyang espiritual na mga mata ay sarado, he can see only the physical things, makikita niya lang kung ano yung mga physical na problema. situation and environment. Yung sitwasyon at yung kapaligiran. That's why full of the praise. Kaya naman punong-puno siya ng katakatakan. After the prayer with this the Elisha, Pagtapos manalangin ng ganito ni Elisha, when he was together with the witness, kapag kasama niya lagi ang witness, his eyes was open. yung kanyang espiritual na mga mata When nabuksan. his eyes open, Kailan nabuksan ang kanyang espiritual na mga he mata? saw heavenly soldiers Nakita niya yung mga anghel ng sundalo ng Diyos. with the fire horses. A lot of the soldiers were with Elisha. Nasakay-sakay ng mga kabayo, mga nagliliyab na mga sundalo. They were not afraid. Matatakot siya o hindi? Not afraid. Hindi siya natakot. Wala pang changes every situation. Hindi pa nabago kung ano yung sitwasyon na meron siya. But he saw this the spiritual army. Pero nakita niya kung ano yung spiritual na mga sundalo na meron doon. What happened? Ano nangyari? You know, Elisha pray again. Si Elisha na nalangin ulit. Lord, make all these the Aramite soldiers to be blinded. Panginoon, layun mo po lahat ng mga sundalo ng Aramite maging bulag. 100,000 soldiers, they were blinded. 100 mga sundalo na bulag. They cannot see. Hindi sila makakita. Elisha, go to the soldier. At lumapit si Elisha sa mga sundalo. What are you here? Bakit kayo nandito? What are you doing? Anong ginagawa nyo? And then the soldiers answered, Sumagot ang sundalo. we are plan to catch this the Elisha. Gusto naming hulihin si Elisha. Elisha said to the soldiers, Pero mismo si Elisha sinabi niya sa mga sundalo, Captain, you know, you have the long address. Kaptin, wala dito. That's why you follow me, then I will bring in. Kaya naman, sumunod kayo sa akin, dadaling ko kayo sa kanya. That's why the Elisha bring all the soldiers to the palace of the Samaria. Kaya naman si Elisha, dinala niya lahat ng mga Arameyong sundalo sa gitna ng Palestina. Without fighting, won the game. Nung hindi sila nakikipaglaban, nanalo sila. That is the miracle.
Ganito ang naranasan nilang milagro. If you really truly believe that the spiritual battle, Kapag talagang naniniwala tayo sa espiritual na labanan, if you recognize that the cause of the problem, at nakikilala natin kung saan nagmula ang ating ibig problema. sabihin, recognize that the spiritual problem. Ibig sabihin nun, nakikilala mo kung ano yung spiritual na problema. After that, pray. Pagtapos noon, manalangin ka, Then these kinds of the result to come in. mararanasan mo ang ganitong uri ng resulta. Now it's your turn. Ngayon, inyo naman po. What kinds of the problem do you have? Anong uri ng problema ang mararanasan mo? You know, why are you afraid? Bakit kayo natatakot? Why you look, you are the situation At bakit environment. tinitignan nyo ang kapaligiran at mga sitwasyon meron kayo? None you. Hindi ikaw yan. Because of the Satan. Dahil kay Satanas. Satan cover you with the darkness. Tinatakpan ka ni Satanas ng kadiliman. That's why what you have to do. Kaya ang kailangan natin gawin. If the darkness get away from you, Kapag si Satanas, yung kadiliman, nawala sa don't iyo, worry. hindi ka na You will mag-aalala. not look your environment. Hindi ka natitingin sa mga sitwasyong meron ka. Then how can we do? Anong kailangan natin gawin? That's why we must come to this the worship. Kaya naman, kailangan natin umaten ng mga pagsamba. That's why we must come to the place of the salita ng Diyos. Kaya naman, kailangan tayong umaten sa lugar ng pakikinig ng That is salita ng the Diyos. Bible study. Ganito ang mga Bible study. That's why when you attend the Bible study worship, Kaya kapag umaten ka ng mga Bible study at pagsamba, step by step, this the darkness get away from you. unti-unti yung kadiliman na bumabalot sa iyo aalis at Not magagapos. only listen to the word of God. Hindi lang basta makinig ng salita ng Satan, get Diyos. away. Si Satanas aalis. Then we must come to the place or not. At kailangan natin pumunta sa mga lugar na ito o hindi. That's why we must come to the place to listen to the word of God. Kaya kailangan natin pumunta sa ganito para makinig ng salita ng Diyos. But Satan make you don't go. Pero binubulungan ka ni Satanas, huwag kang pumunta. Satan bring you a lot of the situation not to go. Bibigyan ka ng maraming sitwasyon ni Satanas na hindi But pumunta. when you go continually, Pero pag pumunta ka ng tuloy-tuloy, Satan will run away. si Satanas aalis. When Satan run away, Kapag si Satanas umalis, you will recognize. makikilala mo. My problem is still the spiritual problem. Yung problema na meron ako ay spiritual na problema. At that time, you have the spiritual power. Sa panahon na yon, magkakaroon ka ng spiritual na kapangyarihan. You will pray. Mananalangin ka. Difficult to pray? Mahirapan ka manalangin? Write down. Magsulat. By the name of the Jesus Christ. Isulat mo sa pangalan ng Panginoong All the Isus. demon, every spirit. Lahat ng samasang spirito at masamang diablo. Give me worry, anger, Lahat na nagbibigay sa akin ng pag-aalala at galit. anxiety. Pagkabalisa, Should be bound and get away from. lumayas ka sa pangalan ni Jesus. What's happened? Ano mangyayari? You will be done. Mangyayari. And then what kinds of the result is still coming? Anong uri ng resulta ang mararanasan natin? Even though pray only this one, Kahit manalangin lang tayo ng ganito, you didn't pray to solve the problems and difficulties. hindi mo pinanalangin para malutas yung problema at But you kahirapan. fight with the Satan only. Pero nakipaglaban ka lang sa spiritual na si Satanas. This result is still coming up. Mararanasan mo yung ganitong uri ng resulta. Not fight. Hindi ka lang nakikipaglaban. You are not the one to solve the problem. Hindi ikaw ang maglulutas ng problema mo. Sino? Sino? God is the one to fight. Ang Diyos ang You makikipaglaban. have the great victory without fighting. Makakaranas ka ng sobrang katagumpayan kahit hindi ka nakikipaglaban sa I want pisikal. all of you to experience this, the secret of the victory like King of the Gusto ko po history. lahat kayo maranasan yung ganitong uri ng katagumpayan gaya ni Haring Ezekiel. Let's bow down and Tayo po'y lumiko. Yuko po. Heavenly Father, thank you so much for giving us this the wonderful morning. Aming Ama, maraming salamat po sa napagandang umaga. Lord, we come to your presence. Aming Ama, lumalapit po kami sa inyong presensya. Lord, help us to experience the great victory like King Hezekiah. Aming Ama, tulungan mo kami na maranasan din namin yung matagumpay na naranasan ni Haring We are Ezekiel. covered by darkness. Kami ay tinatakpan ng kadiliman. Make all this the darkness should be bound and get away from us. Palayasin mo po lahat ng mga kadiliman at diablo na kumatakip sa amin. Lord, help us to recognize our problem is the spiritual problem. Aming Ama, tulungan mo kami para makilala namin na ang problema namin ay spiritual na problema. Lord, help us to have the spiritual fighting. Aming Ama, tulungan mo kami na makipaglaban kami sa spiritual. So the great result is the coming up. Kaya naman mararanasan namin sobrang laking resultang Make all katagumpayan. of our church members to be the great witness of God. At lahat ng ating mga membro ay maging saksi sa ganitong pangyayari All ng Diyos. Satan, every spirit Lahat ng mga gawa ni Satanas at masamang espiritu who given us worry, angers, anxiety na binibigyan kami ng pag-aalala, pagkabalisa at mga negatibong should be pag-iisip, bound and get away from us. lumayas sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.